Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. 4 to 5 hours na rotational brownout. Wow. Blackout. Blackout pala. Blackout. Hindi pala Yan. brownout Pagka yan. malawakan ng blackout ang tawag dyan di ba? 45%. 45% ng supply sa buong Luzon. Kaya naman pala kahapon talagang maraming mga yung LRT natin naapektuhan, di ba? Oo, nagkaloko-loko yung traffic light, nag-traffic. Mga cable, tapos maraming mga negosyong hindi nakapag-operate. Yes, oo. Kuryente. Yung mga pasahero ng LRT nga, di ba? Ilang oras sila naghintay. Pero wish po yung idinulot ng biglaang brownout kahapon sa malaking bahagi ng Luzon. Abala mga commuters sa tigil operasyon ng LRT. Bumagsak din yung negosyo ng ilan dahil nangyari raw ito 5 araw bago ang eleksyon. Di tuloy maiwasan ng marami na isiping isa itong nagbabadyang pagsabotahe sa nalalapit na botohan. Narito po ang report ni Bernadette Reyes. Patapos na ang regular press briefing sa Malacanang nang biglang namatay ang mga ilaw. Ang brownout na ito naranasan sa maraming lugar sa Luzon. Maraming lugar din sa Metro Manila ang apektado. Kabilang ang LRT Lines 1 at 2 na nagdeklara pa nga ng Code Red hanggang maibalik sa normal ang operasyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaproblema sa Batangas Calaca Line dahilan upang mag-trip ang Ilihan Power Plant bandang 2:00 ng hapon. Ang problema sa Ilihan, nagdulot ng kakulangan ng boltahe ng kuryente ayon naman sa Department of Energy. Dito na raw nadamay ang 4 na iba pang plantang konektado sa grid. Ang resulta, halos kalahati ng Luzon walang kuryente. Apektado ang kalahati sa mga customer ng Meralco at na iba pang power distributor. We're still trying to find out. We're coordinating with NGCP kung ano nangyari dito. Okay, as soon as but the initial suspicion is that a 600 megawatt plant na low voltage and it affected other plants. Isinantabi naman ng DOE ang hinalang may kinalaman sa eleksyon na nangyari. There is no reason right now for us to think this is sabotage. Okay, there are no indications, no people claiming anything. Gayunman, hindi maaalis ang pangamba ng mga election watchdog. Yung mga nangyari kasi sa mga machine na may aberya, nagkaroon ng tinatawag natin ng voluntary disenfranchisement. Pero pagpapanatag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., may mga contingency plan sila. Ang mga PICOS machine, may mga bateryang tatagal ng hindi bababa sa 12 oras. Ang Meralco naman, may naka-standby ring mahigit 200 generator set at mga tauhan na magkukumpuni sa mga lugar na maaapektuhan muli ng brownout. Kahit nga sa Mindanao na nakararanas ng hanggang 6 na oras na rotating brownout kada araw, may mga gagamitin ng modular generator set na magbibigay ng dagdag na supply ng kuryente sa Lunes. Ayon sa palasyo, humingi na raw ang Pangulo sa Energy Department ng mga update sa brownout, sabay pagtitiyak na may sapat na kuryente para sa darating na eleksyon. Bernadette Reyes, GMA News.